kita ang kapangyarihan sa kanilang mga pamumuhay. Kaya ang sabi ni Pablo kay Timoteo, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So ibig sabihin, tayong mga tinawag ng Panginoon, tayong mga Kristiyano, umiwas tayo. Amen? Ang pamagat ng mensahe sa umagang ito, ang mga huling araw. Ano ba ang mangyayari sa mga huling araw? Ito na ba ang huling araw, itong henerasyon natin, 2024? Marami ang nagsasabi ang huling araw next year, 2025. Noong mga nakaraang taon, may nagsabi, year December 17, 2020, yun na ang huling araw. Marami ang nagsasabi na ang mga planeta ay magpapantay-pantay at kapag ito'y magpapantay-pantay, yung mag-a-align sila, iisang alignment, marami ang mangyayari sa sanlibutan. Magkakaroon daw ng lindol, ng tidal wave. All, they are talking about nonsense. Bakit nonsense? Kasi yung theoretical, yung theory nila or theoretical explanation nila in terms of the coming of God on earth, the coming of Jesus Christ on earth, the end time o yung huling mga araw, huling panahon, is base doon sa karunungan ng tao. Hindi nakabase doon sa karunungan ng Diyos na sinabi niya sa kanyang salita. Di ba ang sabi ng Bible, walang nakakaalam. Pero yung mga tao, nagbibigay ng sign. Kahit mga anghel, hindi nila alam. Tanging ang Ama lamang ang nakakaalam. So ang mga Kristiyano, binigyan ng palatandaan ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Yung una, ang sabi niya sa Mateo chapter 24, makakarinig kayo ng mga digmaan. At dahil may mga digmaan, makakarinig kayo ng mga gutom sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Africa, nangyari. Makakarinig kayo ng mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Kasakitan, pestilences. Katulad nung nangyaring pandemic, maraming namatay na tao. God allowed these things to happen so that the people of this world, yung mankind, ay maisip nila kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon na magpapaalala sa atin sa kanyang mga salita. Pero anong ginawa ng tao? Hindi nila inintindi ang salita ng tao. Sapagkat ang sabi nila, hindi nila inintindi ang salita ng Diyos na sinulat ng tao. Sapagkat sa kanila, ito'y sulat ng tao at hindi mula sa Diyos. Lalong-lalo na yung bagong tipan. There are 27 books sa bagong tipan. Yung Gospel, 4, at saka yung mga Epistle, at saka yung Apocalypse, yung Revelation. Pero itong mga sinulat na ito, na aklat sa bagong tipan, ang nagpapahayag sa atin, lalong-lalo na sa Timoteo, kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Now, tingnan natin. Ang sabi sa Mateo 16:26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? So nasa iyo na lahat, makamtan mo man ang mundo. Sino ba yung mga bilyonaryo na nasa buong mundo? Bill Gates, Warren Buffett. Sino pa? Marami pang mga bilyonaryo. Ang tawag sa kanila, the Billionaires Club. Meron din tinatawag the Millionaires Club. Na milyon-milyon, bilyon-bilyon ang pera nila. At nakamit na nila yung pinaka-high speed, pero wala pa rin silang kasiyahan sa buhay nila. Bakit? Kasi maliban ang tao magkaroon ng banal na espiritu ng Panginoon, hindi niya mararanasan yung peace of mind. At ang malungkot nito, makamtan mo man ang buong daigdig, ngunit ang kapalit naman ng kaluluwa mo. Anong saysay nito? Kaya sinabi lahat ng kapalaluan, lahat ng mga mangyayari sa huling araw, na ang tao ay magiging palalo, na ang tao ay magiging mayabang, na ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili, na ang tao ay hindi kikilala sa tunay na Diyos, na yung tao ay lilihis sa plano ng Panginoon. Kaya kanina sa ating pag-aaral, na sinasabi doon, bakit maraming pupunta ng impyerno? Kasi maraming taong makasalanan. Bakit maraming pupunta ng impyerno? Kasi maraming naniniwala sa maling turo, maling aral.
Ibig sabihin, ang tunay na anak ng Diyos, alam niya ang katotohanan. At dahil alam niya ang katotohanan, hindi siya maliligaw ng mga maling aral. Amen? Kaya makamit mo man ang lahat sa buhay mo. Nasa iyo na lahat. Mga titulo ng lupa, ang lalaki. Ekta-ektarya ang titulo ng lupa mo. At lahat ng mga negosyo mo, napakadami. Meron kang negosyo sa Pilipinas, may negosyo ka sa ibang bansa. Nasa iyo na lahat. Kinikilala ka ng mundo dahil sa iyong pera, dahil sa iyong kayaman. Alam niyo ba na ang isang taong mayaman, kilala ng lahat ng tao? Pagka mayaman ka, kilala ka. Pagka mayaman ka, maraming gustong makipagkaibigan sa iyo. Kapag ka mayaman ka, lahat ng tao gusto kang maging kadikit. Amen? Pero kapag ka namatay ka, itong mga tao na ito dadalaw lang sa iyo. Pero sa kaluluwa mo, wala na silang magagawa. Dahil wala kang kinilala kung hindi ang kayamanan mo, ang kapalit nito buhay mo. Yung buhay mo, na nabuhay ka dito sa lupa, ayon sa iyong kalayawan, ayon sa iyong kasiyahan, ayon sa iyong kayamanan. Hindi ka nabuhay ayon sa kabanalan, sa katuwiran ng Diyos, at hindi ka kumilala sa pagtawag ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya sa umagang ito, tingnan natin ang unang puntos ng mensahe ng ating Panginoon. Ang kasamaan ng tao. In Genesis chapter 6 verse 11, sinabi rito, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao. Ibig sabihin ng panahon ni Noe, lahat ng tao sa buong mundo masasama. At kung titingnan mo yung teksto, sa paningin ng Diyos, at laganap ang karahasan sa lahat ng dako sa buong mundo globally. Ibig sabihin ng mundo para lang nasa kamay ng Panginoon, alam niya nasaan yung kasamaan at alam niya kung gaano kasama ang mundo. Ito ang kalagayan ng nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao nung panahon ni Noe. Yan ang kasamaan ng tao. Nakakala na magpahanggang ngayon, itong kasamaan na to ay laganap. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Dumating ang parusa ng Diyos. Dumating ang parusa ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Noe, ito na yung hatol ng Panginoon. Genesis 6:13. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Isipin mo yan. I decided. Nag-decide na ako. Nagpapasya na ako. Nalipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Kugunawin ko silang kasama ng daigdig. Nakakakilabot ito. Na sinabi lang ito sa isang tao. Hindi ito sinabi ng Panginoon sa lahat ng tao na blinodcast niya. Noong panahon ni Noe, imagine mo na ang tao ubod ng sama. If we will compare yung panahon ni Noe sa panahon natin ngayon, ang mga tao, tingnan mo sa internet, ang mga tao, tingnan mo ang buong mundo sa balita, ubod na, mas doble pa ang kasamaan. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Napagpasyahan ko na. Sobra na. Grabe na ang kasamaan ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, nalulungkot ako na nilikha ko ang tao. Sobra na ang kasamaan ng tao, sabi ng Panginoon. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Ibig sabihin, meron pang inilagay ang Panginoon na limitasyon, parameters. Ini-extend pa niya habang yung kasalanan ay umaakyat, taas ko pa ng isang bar, baka magsisi sila. Patuloy pa rin, taas ko pa ng isang bar, wala na, lumagpas na. Kaya ang sabi ng Panginoon,